Hindi na nga kinaya ni Lydia ang totoo at ang katotohanan kung kaya't sinabi na niya kay Lelet ang totoo na napipilitan lamang siya at ang katotohanan ay tinulak lamang siya ng isang albularyo nang sa ganun paghigintihan ang pare. Pinilit lamang siya na kasuhan nito dahil nag-a-after siya ng pera. Sinabi niya na patawarin siya sa kanyang nagawa sapagkat desperada lang umano siya dahil ayaw niya mawalan ang kanyang anak na nasa sinapupunan. Ayaw din itong mawala kagaya na lamang ng kanyang anak. Bukod pa roon, isang lihim na natuklasan nga nitong si Lelet na kaya pala namatay ang kanyang anak hindi lamang dahil sa sinaniban ito o ano pa man ay dahil din sa isa sa faktor ay mayroon itong sakit kung kaya tuluyan nga itong namatay at kasalanan niya sinisingahan niya ang kanyang sarili sapagkat dahil sa kakulangan ng pera ay hindi niya agad na ipagamot ang kanyang anak. Naniniwala siya at nagbabaka sakali siya dinala niya ito sa albularyo instead na dalhin nga ito sa ospital nang sa ganun ay magamot pa ang kanyang sakit. Matapos mamatay ang kanyang anak ay naghahanap siya ng masisisi. Desperada kasi siya at natubuan siya ng sobrang depresyon kung kaya't humanap siya ng ibang tao na masisisi. Ngunit kalaunan ay natauhan din siya sapagkat dininig din ng Diyos ang mga dasal ng pare na balang araw ay hahawakan ng Diyos ang kanyang puso at makonsensya sa kanyang ginawa at hindi nga nagkamali. Samantala, naikwento nga ni Lelet ang katotohanan iyon sa pare at bukas naman ang loob ng pare. Hindi naman sumama ito dahil matagal na nga niyang pinagdasal ito at alam niya na darating din ang araw na matauhan din itong si Lydia at makakonsensya sa kanyang nagawa. Ang mahalaga sa kanya ay nasabi na ni Lydia ang totoo at nagsisina siya at alam niyang may kasalanan siya. Bukod pa roon, hindi naniniwala ang pare tungkol sa espiritu na sumasanib sa katawan ng tao. Ang nakakatakot umano ay yung tao na hindi naniniwala sa Diyos. Iyon ang pinakamatinding nakakatakot sapagkat doon nga pumapasok ang demonyo kapag hindi ito naniniwala sa Diyos. Dumagdag naman itong si Lelet na hindi siya natatakot at alam na niya na may ganoong bagay. Ang mas nakakatakot ay yung nagpapanggap lamang sa harapan ngunit sa loob pala nito ay may masamang espiritu sa loob na siyang sumisira. Dito na nga naikwento ni Lelet na isa sa dahilan kung bakit napilitan siyang mag-abogado dahil sa hanggang ngayon ay meron parang injustice na kanyang nararanasan. May mga tao na akala niya ay walang kasalanan ngunit ang katotohanan ay may kasalanan pala ito. Kagaya na lamang ng nangyari kay Trixie. Pinagtanggol pa niya si Ino, ngunit ang totoo pala ay sadyang may kasalanan itong si Ino, nagpapanggap lamang at nagkukunwaring mabait. Naniwala siya sa drama nito. Yun ang nakakatakot para sa kanya.